Sa pangalan ng Sabbath School Department at ng Central Zone Conference at ng Media Production Center, ako'y nagpapaabot ng isang mainit na pagbati sa inyong lahat sa ating mga televiewers na masugid na taga-subaybay ng ating programang Lesson Preview. Tayo ngayon ay nasa ikawalong lesson na. Ng title ay The Church in the Service of Humanity. Ito po ang isang dahilan at layunin kung bakit naitatag ang iglesia. Ng iglesia ay makapaglingkod sa sangkatauhan. Ito po ay isang napakahalagang pag-aaral upang ating lalong malaman ang papel na dapat nating gampanan sa iglesia. Ngunit, bago tayo magpatuloy sa ating pagtalakay, nais ko kayong ayayahan na tayo po muna ay sumandaling manalangin. Mapagpala namin Diyos na makapangyarihan kayo sa lahat. Kami nagpapasalamat sa oras na ito na minsan pa binigyan nyo kami ng pagkakataon na muli po naming sariwain sa aming isipan ang iglesia na inyo pong naitatag at kung ano ang dapat na maging bahagi ng bawat isa, yayaman kami po ay inyong tinawag sa ganitong uring pananampalataya. Dalangin po namin Panginoon, nabigyan niyo po kami ng karunungan, kapangyarihan na amin pong maunawaan at mabatid po namin ang inyong panukala sa bawat isa na tumanggap sa inyo na maging kabahagi ng iglesia. Pagpalaan niyo po, o dakilang Diyos, lalong lahat ang mga televiewers na patuloy na sumusuporta sa programang ito. Maghari nawa ang kapayapaan sa aming puso, mangusap po kayo sa amin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa Biblia, mababasa po natin na si Jesus ay nagtayo ng iglesia. Sa Mateo 16, talatang 18, ay sinasabi na, ikaw ay Pedro, at sa batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang iglesia na kung saan itinayo ng ating Panginoon, ay hindi si Pedro ang kinasaligan nito, sapagkat pag binasa po natin ang aklat ng Ephesians chapter 2, verse 20, na sinasabi na ang itinayo sa ibabaw ng mga kinasaligan ng mga apostol at mga propeta ay si Kristo Jesus din naman na Pangulong Bato na Panulok. Nangangahulugan, ang pinakapundasyon ng iglesia ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga, yamang siya po ang nagpasimula ng pagtatayo ng iglesia. Ang ating Panginoon ay maraming mga gawaing ibinilin sa kanyang mga alagad. At isa sa atin pong bibigyang pansin ngayon ay matatagpuan sa Mateo, Kapitulo 28, ang talata ay 19, patuloy hanggang 20. Ang wika, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na itinuro ko sa inyo at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mga minamahal na mga kaibigan, kung inyo pong napansin, ano ba yung mga tagubilin ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad? Una, ay ibahagi ang pabalita ng kaligtasan. Go preach the gospel. Ang ibig sabihin, yung mga katotohanan na naituro ng ating Panginoon sa mga alagad ay kanyang ibabahagi sa mga taong nagnanais din maging kandidato para sa kaharian ng ating Panginoon. Ikalawa, gawin silang mga alagad. Kinakailangan silang sanayin, make them disciples. At hindi lamang yon, kinakailangan sila ay maturuan ng mga tamang pamantayan sa paglilingkod sa ating Panginoon. At ang pang-apat ay yung baptize them. Kinakailangan silang bautismuhan, sapagat ang bautismo, ito po ay subukan ng isang tao ay nakahanda na tunay na maglingkod sa ating Panginoon. Kung inyo pong napansin, mga minamahal na mga kaibigan, sa mga apat na ibinili ni Jesus, ang lahat ng yan ay may kinalaman sa paglilingkod. Ito ang dahilan kung bakit kanyang sinabi na ako ay pumarito sa libutan ito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Kaya, ang paglilingkod ay isang buhay ng iglesia. Dito po, mapapansin po natin na maraming mga pamamaraan ng ating Panginoon kung paano niya ipinakita ang kanyang pagmamalasakit sa mga tao sa paraan ng kanya pong paglilingkod. It is one of the reasons why the church exists, to serve humanity.
Ngayon, para mas makita natin ang gawain sa iglesia at kung ano ang dapat nating maging bahagi nito, ay mayroong tatlong component na nais ko pong ibahagi sa inyo na ating tatalakayin dito. At dito rin iikot ang ating mga pag-aaral. Ano po? Una, tatalakayin po natin ang church nature o ang likas ng iglesia. Tatalakayin din natin ang church system o ang pamamaraan ng gawain sa iglesia, yung authority, yung kapamahalaan na dapat nang gampanan ng iglesia. At ang pangatlo, tatalakayin natin yung church mission o ang dapat na misyon na dapat gampanan ng iglesia. Dumako po tayo mga minamahal na mga kaibigan, doon po sa church nature. Ano po ba ang likas ng iglesia? Sa banal na kasulatan, pag sinabi po nating church, ito po ay galing sa original Greek word na ekklesia, nang ibig sabihin ay mga tinawag. Anong ibig po bang sabihin ng tinawag? Mga tinawag mula sa iba't ibang mga pamamaraan ng pamumuhay. Tinawag, called out. Ibig sabihin, ito yung mga tao na matapos nilang mapakinggan ang panawagan ng ating Panginoon, sila ay sumunod sa mga pamantayan na ninais ng Panginoon. Alam niyo po, mayroong isang magandang talata na nais ko pong maipabatid sa inyo. Ito pong nasa 1 Corinto, Kapitulo 1, ang talata ay 2. Ang wika sa mga iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa makatwidbagay sa mga pinapaking banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga banal, kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kanila at ang ating Panginoon. Gusto ko pong mapansin ninyo na ang pagkatawag ng Diyos sa iglesia ay ito po ay isang espesyal na pagkatawag. Sapagkat, sabi ko na nga, mula sa sistema ng sanlibutan, maaring sabihin nating iba't ibang pamantayan ng sanlibutan, ay tinawag tayo upang maging kay Kristo or to be in Christ, na maging kagaya ni Kristo upang maging maayos at banal ang ating pong pamamaraan ng pamumuhay. Ano po bang sistema ng sanlibutan, mga minamahal na mga kaibigan? Maaring ito ay ang kinagis ng ating mga pinaniniwalaan, mga kultura, mga ugali natin, mga values, o maaring ito ay makasala ng pamamaraan ng pamumuhay na umuubos ng ating lakas, panahon, mga resources natin, na ito po ay nag-aalipin sa atin, nagpapahirap sa ating buhay. Ngunit salamat na lamang dahil natagpuan natin si Kristo na ating tagapagligtas at pinalaya tayo sa lahat ng mga iba't ibang pamamaraan ng pamumuhay upang maging mapayapa at matiwasay ang ating pamumuhay. Kaya nga, sa iba't ibang mga pinanggagalingan nating buhay, kultura, mga tradisyon, ay bumuo tayo ng tinatawag nating community of believers na iniligtas sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon at tinawag diyan na iglesia. Ibig sabihin, the church has common faith, common doctrine, ordinances, and common rights. Kaya't ang nakatutuwang isipin, mga minamahal na mga kaibigan, maliliit man ang grupo ng mga iglesia, lalong-lalo na ang ating pong iglesyang Seventh-day Adventist, ito po ay kumakatawan sa pangbuong mundong samahan o assembly sapagkat tayo ay iisa sa ating Panginoon. Hindi lamang yon, mga minamahal na mga kaibigan. Ang isa pang likas ng iglesia, tayo po yung tinatawag ng mga bayan ng Diyos. Sapagkat ang bayan ng Diyos, ito po ay nagpasimula pa mula pa doon sa ilang. Kaya nga ang kauna-unang iglesia na binabanggit sa banal na kasulatan, bago pa ang ating Panginoon magtatag ng iglesia, ay mababanggit po natin o mababasa po natin sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 7, ang talata ay 38. Ang wika, ito yaong naroon sa iglesia sa ilang, kasama ng anghel na nagsalita sa kaniya sa bundok ng Sinai, na kasama ng ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng aral na buhay upang ibigay sa atin. So kung inyo pong napansin, napakaliwanag na binabanggit sa talatang aking binasa na noon pa man ay mayroon ng iglesia at ang tawag sa iglesyang ito ay iglesia sa ilang. Nangangahulugan,
ang iglesyang itinayo ni Kristo ay siya lamang continuation o pagpapatuloy sa iglesyang pinasimulan pa doon sa ilang kasama ng mga unang nanampalataya, kasama ng mga patriarkang sumunod sa ating Panginoon. Kaya nga, ang pagsunod sa mga simulain ng mga Israelites ay ipinagpapatuloy ng iglesyang itinayo ni Kristo. Ano-ano po yun, mga minamahal na mga kaibigan? Magbibigay ako ng ilang halimbawa. Una, yung tinatawag nating pagsunod sa moral law o pagsunod sa kautusan ng Panginoon. Marami po nagsasabi na ang utos ng Panginoon, ito po ay lipas na. Subalit sa atin po, ito po ay ating sinasampalatayanan na hanggang sa ngayon, hanggang sa bagong tipan, nagpapatuloy ang dapat nating kilalanin ang pagsunod sa kautusan ng ating Panginoon. Kalawa, yung dietary law o batas na may kaugnayan sa kalusugan. Ito po ay napakahalaga sapagkat ang wika sa banal na kasulatan, tayo ay kinakailangan hindi lamang tayo nag-aaral tungkol kung paano tayo lumago sa spiritual na buhay, mahalaga rin na ating bantayan at alagaan ang ating kalusugan at malaki ang kinalaman ng pagkain sa ating pong kalusugang physical. Ano pa yon? Yung mga ordinances na dapat na ginagawa ng iglesia. So na leksyon, mga minamahal na mga kaibigan, ay tatalakayin natin kung ano ang mga ordinances at mga rituals na ginagawa sa iglesia na mahalaga din na sangkap upang tayo ay lalong mahubog, lalo nating mapahalagahan at lalong maging banal ang ating buhay sapagkat ang Diyos ay ginagamit ang mga ito para tayo lalong mapalapit sa Kanya. Kaya nga, nais kong basahin ulit ang isa pang talata. Sa Galatia 3, talatan 29, ito po ang binabanggit na kung kayo'y na kay Kristo, kayo nga ay mga binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. So maliwanag sa talatang ito na tayong lahat na mga nasa kay Kristo, anumang lahi ng tao tayo, galing Pilipino ka man, Amerikano ka man, Inchi ka man, basta't iyong tinatanggap ang ating Panginoon, ikaw ay kasama sa binhi ni Abraham. Kasama ka sa pangako, sapagkat tayong lahat ay nakikautusan, nakipangako, at nakikristo dahilan sa pagtanggap natin sa pananampalataya na nasa ating Panginoon. Kaya kung inyo pong napapansin mga minamahal na mga kaibigan, lahat ng tumanggap kay Kristo, tayo po ay dapat ibilang natin ang ating sarili na mga spiritual Israelites. Hindi literal, kundi spiritual sapagkat yung simulain ng mga Israelites ay dapat nating ipinagpapatuloy. Kaya tayo po ay saklaw ng pangako, ng kautusan, at ng Diyos na tunay na ipinapakilala ng mga Israelites. Dahil nga sa paglaganap ng Kristyanismo, mapapansin po natin na napakarami ng mga bagay ang nangyayari sa iglesia. Kaya nga si Apostol Pablo ay pinayuhan niya si Timoteo na ito rin yung ating memory text sa ating leksyon. Ano pong mababasa natin dyan? Sa 1 Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 14 at 15. Ang sabi niya, ang mga bagay na ito isinulat ko sa inyo, na inaasahang makarating sa inyong madali. Ngunit, kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang malaman mo kung paanong ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Kung inyo pong napansin, alam ni Apostol Pablo na sa mga taong tumanggap sa ating Panginoon, may kanya-kanya tayong mga simulain, mga upbringing, mga kaugalian. Subalit, mayroon talagang pamamaraan na dapat na ugalian sa iglesia para sa kauyusan at sa ikagaganda ng gawain ng ating Panginoon. At bakit nga ba ito ay dapat nating pahalagahan? Sapagkat ay upang magkaroon tayo ng tinatawag nating unity sa loob ng iglesia. Unity in diversity. Ang ibig sabihin, magkaiba man ang ating mga pananaw, subalit sa mga mahalagang aral na dapat nating sundin sa iglesia, dapat po tayo ay nagkakaisa. Kaya't napakaganda mga minamahal na mga kaibigan, na atin pong pasimulan, na sa ating pong buhay ay mabatid po natin na
nung ang ating Panginoon ay magtatag ng iglesia, mas lalo niyang ipinakilala ang kahalagahan nito sa pamamagitan ng mga simbolo sa banal na kasulatan na nais niyang ipahayag ang katangian ng iglesia. Ano po yun? Ang sabi sa 1 Pedro, Kapitulo 2, ang talatang 9, "Datapot kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan." So, mapapansin po natin, ang dahilan pala kung bakit tinawag tayo ng Diyos, ang isang likas ng iglesia na ipinapakilala sa atin ng banal na kasulatan, ang iglesia ay pinili ng Diyos, isang bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang ating maipahayag ang karangalan niyaong tumawag sa atin. Alam niyo po, kung atin pong babasahin ang mga talatang ito, mapapansin po natin, tinawag tayo mula sa madilim na bahagi ng ating buhay, dinala tayo sa isang maliwanag na pamantayan ng pamamaraan nang sa ganon, mabuhay tayo sa katwiran ng ating Panginoon. Kaya nga, ang iglesyang ito ay inahalintulad din sa kasintahang babae na siyang babalikan ng ating Panginoon, na kung saan ito ay dapat na maging dalisay, maging sakdal hanggang sa pagparito ng ating Panginoon. Hindi lamang yun, isa pang paglalarawan ng iglesia sa banal na kasulatan, ito ay katawan ni Kristo. Sa banal na kasulatan, mababasa po natin sa aklat ng 1 Korinto, Kapitulo 12, ang talata ay 18. "Datapwat ngayon inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan ayon sa kanyang minagaling." Ituloy po natin ang pagbabasa. "At kung ang lahat nga'y pawang isang sangkap, saan naroon ang katawan? Datapat maraming mga sangkap, ngunit iisa ang katawan." Meron akong gustong maidiin na mahalagang puntos sa talatang aking binasa. Alam niyo po, mga minamahal na mga kaibigan, kung anumang bahagi ng katawan tayo inilagay ng Diyos, tayo man maaari ay kamay, tayo man yung mata, tayo man yung paa, lahat ng yan ay mayroong papel na dapat na gampanan. Kaya inilagay ng Diyos ang lahat ng bahagi ng katawan sa lugar na mapapakinabangan. And all of them serve for their purpose. At kung hindi mo gagawin ang iyong tungkulin, magiging mabigat ang pasanin ng ibang bahagi ng katawan kasi kailangan na mag-double work sila, mag-double time upang gampanan lamang ang gawain na sana ikaw ang gumagawa, subalit hindi mo ginawa, nagiging mahirap para sa iba na gumawa ng maraming papel sa iglesia sapagkat hindi mo ginawa ang iyong tungkulin. Kaya't ang gusto ko pong maipabatid sa inyo po, mga taga-panood ng ating programa, dapat kinakailangan kung anong papel ang ating bahagi sa iglesia, gawin natin ang atin pong bahagi. Nang sa ganon, tayo po ay maging instrumento rin na maging magaan ang dalahin ng bawat kaanib ng iglesia sapagkat tayong lahat ay bahagi ng pagpapasulong ng gawain ng Diyos. Kaya nga sa iglesia, gusto ko pong may bahagi sa inyo na lahat ng mga kapatid sa loob ng iglesia ay binigyan ng iba't ibang espiritual na kaloob. Para ang layunin nito ay talagang mapakinabangan natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Let us function the way God expected us to do. Bakit? Sapagkat tayo po ay iisang katawan, iisang ating katawan, ang ating Panginoon ay ulo, at lahat ng yan ay may papel na dapat na gawin sa loob ng iglesia. Ang ikalawa na tinatalakay po natin, ang iglesia din ay hindi lamang sumisimbolo sa katawan, ang iglesia rin sa banal na kasulatan ay sumisimbolo sa gusali o kaya sa building. Basahin po natin ang isang talata sa banal na kasulatan na ito po ay nasa aklat ng Ephesians chapter 2 verses 19 to 20. "Kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa
at mga manlalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sambahayan ng Diyos, na mga itinayo sa ibabaw ng kinasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din naman ang pangulong bato na panulok. Talatang 21, na sa Kanya'y ang buong gusali na nakalapat na mabuti at lumago upang maging isang templong banal sa Panginoon. So napansin niyo po mga minamahal na mga kaibigan, ano po ba ang ibig sabihin ng gusali o templo? Ang isa pong gusali, mga kapatid, mga kaibigan, ito po ay naglalarawan o sumisimbolo sa pagbibigay ng proteksyon. It is a shelter na kung saan ang iglesia dapat na itinayo ng ating Panginoon, it should be a caring church. Iglesia na nagmamalasakit. Maraming mga tao ngayon sa ating pong sanlibutan ang may iba't ibang mga kabiguan, may iba't ibang mga karanasan, may iba't ibang kalungkutan sa buhay. Sana ang iglesia ay magpapadama ng pagkalinga. Yung mga tao naghahanap ng kapayapaan, sana sa iglesia makakasumpong ng kapanatagan. Yung mga tao na nakaranas ng mga kalungkutan, kabiguan sa buhay, ang iglesia sana ang magiging kanlungan sa panahon ng kanya pong pangailangan. Kaya nga, napakahalagang isipin na tayong lahat na tinawag ng ating Panginoon ay mayroong malaking papel na dapat na gampanan sa loob ng iglesia. Ano pa ang dapat nating makita sa ating mong pag-aaral? Ang iglesyang ito ay dapat po tayo magpasalamat sapagkat ang iglesyang itinayo ng ating Panginoon ay binigyan ng kapamahalaan at pinagtitibay ng iglesia kung anuman ang mga desisyon na ginagawa sa iglesia at ito rin po ay sinasang-ayunan ng langit. Lalo na kung ito po ay tamang pamamaraan ng pamantayan o paggawa ng mga desisyon sa loob po ng iglesia. Mayroon po akong babasahin na isang talata sa banal na kasulatan. Dito po sa aklat ng Matthew Kapitulo 18, ang talata ay 18. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng mga bagay na iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Ang talatang ito ay minsan nagkakaroon ng maling interpretasyon. Ngunit nais ko pong ipabatid sa inyo na ang mas malalim na pagkaunawa o pagpapahayag ng aral sa talatang ito, na ang Diyos ay sinasang-ayunan ang mga ginagawang desisyon ng iglesia, lalo pa ito po ay dumaan sa tinatawag nating tamang proseso. Ano po ba ang tamang proseso? Kung babasahin po natin ang mga talata bago dumating ang versikulo 18, nansabi po doon kung mayroong isang kapatid na mayroong nakagawang kasalanan, kinakailangan na kausapin, payuhan. At kung siya ay magbago, siya po ay hindi nadadalhin sa iba pa mga pamamaraan ng disiplina ng iglesia. Pero kung hindi, kinakailangan dalhin sa church. At kung talagang naging malala na ang kanyang kalagayan, kinakailangan ihiwalay sa iglesia with this fellowship. So, makikita po natin na talagang ang papel ng iglesia ay napakahalaga sa pagbabago ng buhay ng mga tao, sapagkat ako po ay naniniwala na ang pagkatawag ng iglesia ay may dahilan upang ipagpatuloy ng iglesia ang mga simulain at mga gawain ng ating Panginoon. So, sa sanlibutan ito na punong-puno ng mga kahirapan, mga kaibiguan, dapat po nating malaman na tayo po ay mayroong sistema na dapat nating gampanan. Isa pang pagpapasalamat na ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus ay nagtayo ng iglesia, sapagkat ang iglesia ay mayroong sinusunod na pamantayan. Ano po ba ang pamantayan ng iglesia? Sa Biblia ay binibigyan ng pagkakataon ang mga kaanib ng iglesia na magkaroon sila ng boses o magkaroon sila ng karapatan na magsabi ng kanilang nasasaloob, magsabi ng kanilang mga pagpapasya, sapagkat kung titingnan po natin ang pamamaraan ng pamamahala sa iglesia, ang tawag po dyan ay representative form of
government. Ibig sabihin, mula sa pinakamaliit na bahagi ng iglesia hanggang sa pinakamalaking bahagi ng iglesia ay pinakikinggan ang kanila pong mga hinain. Ang isang halimbawa dyan ay matatagpuan natin sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 15, ang talata ay 1 hanggang patuloy hanggang 15. Ito ay karanasan ni Pablo at saka ni Barnabas na sa kanila pong pagtatalo, sa kanilang hindi pagkakaunawaan, at sa pamamagitan ng mataimtim na kanila pong pananalangin, ay mas pinili ng mga kapatid na sila po ay maghiwalay at magkaroon ng kanilang ministeryo para maiwasan kung anuman ang kanilang hindi pagkakaunawaan at pinalawak ng Panginoon ang kanila pong gawain pa upang maipahayag ang ebanghelyo ng ating Panginoon. So, dito makikita po natin that the voice of the church become the voice of God. Kaya tayo pong mga Seventh-day Adventists, meron tayong tinatawag na General Conference na kung saan doon pinagtitibay ang lahat ng mga ibinibigay o panibagong mga aral, mga doktrina na dapat nating gawin. Hindi po ito pinagtitibay ng isang tao, kundi ng grupo ng mga tao sapagkat we believe that the church becomes the voice of God kung ito po ay sinasang-ayunan ng maraming mga pamunuan galing sa iba't ibang mga bansa. Kaya ano po ang aral na gusto kong maibahagi sa bawat isa? Huwag natin pong lalabanan yung mga leader po natin. Lalo na kung ito ay pinanggagalingan ng kanilang kapasyahan ay para sa kapakanan ng atin pong iglesia. Pagsasaayos ng iglesia sapagkat ang gusto ng atin pong mga leader o nangunguna sa atin ay madala sa isang mas mataas na antas ng paglilingkod ang bawat mga kapatid na ipinagkatiwala sa kanila pong mga pangangasiwa. Ang iglesia rin ay mayroong misyon na dapat nating gampanan. Sapagkat ang misyong ito ang lalo nagpapatibay sa atin, nagpapasigla sa atin, upang tayo ay lalong maging masigasig sa gawain ng ating Panginoon. At ano po ba ang misyon na yon na dapat nating gampanan? Sabi sa aklat ng Mateo Kapitulo 20, ang talata ay 19 at 20, yung binasa po natin, inaasahan ng Panginoon na tayo ay hahayo sa buong sanlibutan at ipapangaral po natin ang Ebanghelyo. At ang Ebanghelyong ito, ako po'y nakakatiyak na kapag ito po ay pinangaral natin, ito po ay nagbabago ng buhay. At mayroon pong dalawang paraan na tayo ay maaring mangaral ng Ebanghelyo. Una, sa pamamagitan ng mga salita, mga pamamaraan na sasabihin natin yung tamang pamantayan ng pamumuhay. Kaya nga ang sabi sa banal na kasulatan, sa aklat ng Gawa 1, talatang 8, at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem, sa Judea, hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng sanlibutan. At ang isa pa na binabanggit sa banal na kasulatan, ay ito po ay patungkol sa ating lifestyle. Na matapos na ating matagpuan ang katotohanan at ang Ebanghelyo sa ating Panginoon, ay kinakailangan magkaroon tayo ng paraan ng pamumuhay na ayon sa pamantayan ng Panginoon. Babasahin ko po ang isang talata sa aklat ng Ephesians chapter 4 verses 28, 31 and 32. Ang mga magnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, bagkos magpagal na igawa ang kanyang makamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Ang lahat ng makapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kagandahan at panglilibak ay mag-alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masamang akala. At magmagandang loob kayo sa isa't isa. Mga mahabagin na mga patawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Napansin niyo mga ginigiliw naming taga-subaybay. Yun po ang mithiin sa atin ng Diyos. Na tayo po ay hindi lamang maging saksi sa pamamagitan ng ating mga pananalita, kundi maging sa pamamaraan ng ating pamumuhay, maipahayag natin na tayo ay binago sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon. Kaya nga, yamang naintindihan po natin ang dahilan ng pagkatawag sa atin ng Diyos. Sana po, bawat isa sa atin ay magkaroon ng kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon sapagkat tayo ay bahagi ng iglesia na itinayo ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin.
Mapagpala namin Diyos, marami pong salamat na kami ay inyong binigyan ng napakagandang pundasyon ng pananampalataya. Na kayo po ay tumawag ng mga lalaki at mga babae mula sa iba't ibang pamamaraan ng pamumuhay sa sanlibutan ito. Tinawag nyo upang baguhin nyo ang buhay na maging banal at kaaya-aya sa harapan ng mga tao at lalong higit sa harapan ng aming buhay na Diyos. Amin pong idinadalangin, Panginoon, na sa aming buhay, magkaroon kami ng katuwaan, kaligayahan na makapaglingkod sa mga tao na wala pa sa katotohanan, sapagkat nais din naming kanilang maramdaman ang kagalakan at kasiguruhan na kami ay nasa aming Panginoong Hesus. Managana nawa ang biyaya sa bawat isa sa amin. Tanggapin po namin ng may katatagan, ng may kagalakan, ang misyon na dapat naming kapanan sa iglesia sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.